Kabanata 1761. Hindi nagtagal bago muling tumahimik ang lugar, dahil wala nang Maronanay shootout, makatarungan na ipalagay na ang nakakakilabot na mekanismo ay natipos na sa wakas. Tuldok, tuldok, tuldok. Humingang maluwag, pagkatapos sa itikat na takot silek, upang isipin na ang gayong butang kamatayan ay narito sa lahating lugar. G. Crawford. Walang sino man ang maaaring makitang ito. Gayunpaman, hindi nito banago ang katotohanan ito ay sanhingi sa samgakalalakihan ni Lex. Ang salarin mismo ay tinusok ng 12-12 ng mga araw at kasalukuyang nakahiga sa kanyang dahan daw ang pumapasok na pool ng dugo. Anong kakilakilabot na paraan upang mamatay? Gayunpaman, ito ang nangyari nang ang mga tao ay random na hinawakan ng mga bagay dito. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay sinaman ng mata ni Lex ang kanyang mga tauhan baga sumigaw, makinig kayo. Ang natitira sa iyo ay hindi pinapayagan na gumalaw hanggat hindi ko nasabi. Panipi. Narinig iyon, lahat ng kalalakihan ni Lex ay tumanggo lamang at nanatiling nakatayo sa kasalukuyang kinatatayuan nila, hindi sa sinuman sa kanila ang may sapat na pangahas upang hawakan ang anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na maaari nilang mag-trigger? Ang susunod na bitag na kanilang na-trigger ay maaaring maging wakas sa kanila. Nang makita na hindi tumutol ang kanyang mga tauhan, humarap ulit si Lex kay Gerald baga tanungin, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin, Gerald? Ang exit ay selyadong sarado. Panipi, tulad ng sinabi ni Lex, mayroon na ngayong isang napakalaking bato na humahadlang sa exit, na nangangahulugang walang paraan na makakaalis sila sa kanilang pinanggalingan. Sa pag-iisip na iyon, maaari lamang silang maghanap ng ibang exit. Panipi tuldok tuldok tuldok. Ang mga malakave na istruktura ay tiyak na mayroong higit sa isang exit, kahit na ang problema ay nakasalalay sa kung gaano kahirap hanapin ang mga ito. Sagot ni Gerald. Narinig iyon, pagkatapos ay nag-utos si Lex, sige, makinig kayo, mga lalaki. Kailangang may isang paraan upang umalis sa lugar na ito, kaya't magsimula tayong maghanap ng isang exit. Panipi. Sa pamamagitan nito, lahat mula sa koponan ni Lex ay nagsimulang mag-scan ng mataas at mababa para sa isang paraan upang umalis sa ilalim ng lupa palasyo. Si Gerald at ang kanyang partido, sa kabilang banda, ay nakatayo sa harap ng gulong, pinag-aaralan ito upang malaman kung mayroon itong anumang paraan upang mailabas sila doon. Maya-maya pa, idineklara ni Ray, Mr. Crawford, lumilitaw na mayroong isang mekanismo ng mga uri sa ibaba na maaaring mabaling. Panipi, nang marinig iyon, nag-squat down si Gerald at nakita na tama si Ray. Mayroong talagang isang bilog na mekanismo na mukhang maaari itong iyon. Mismong si Old Flint mismo ang nagsabi, kung tama ang aking hula, ang pag-ikot ng mekanismo ng pag-ikot na iyon ay dapat na buhayin ang gulong ito. Saglit na humarap sa Old Flint, pagkatapos ay tumango si Gerald. Naniniwala siya sa karunungan ng matanda, kaya't mabilis niyang sinimulan ang mekanismo ng walang pag-aalangan. Sa madaling panahon, isang malakas na klangkang maririnig. Matapos na pagtanto na ang gulong mismo ay nagsisimulang lumiko, si Gerald at ang iba pa ay mabilis na bumalik sa ilang hakbang, ganap na nakabantay dahil walang alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang gulong mismo ay tumigil yamang sa pag-ikot matipas na dahan-dahan itong umikot ng 180 degree. At ang pangalawa sa pagtapos ng pag-ikot, isang tunog ng paputok ang narinig. Pagbukas upang harapin ang pinagmulan ng tunog, ang lahat ay nanudmisang pambungad na dahan-dahan na ipinakita ang sarili sa dingding kung saan nakaharap ang gulong sa sandaling tumigil ito sa paggalaw. Sa oras na ganap na itinaas ang slab ng bato, ang lahat ay nakatingin lamang malapad ang mata sa bagong pasukan sa harap nila. Mabilis na inalag ang pagkabigla, sinabi ni Gerald. Pagkatapos, halika. Sa pamamagitan nito, siya at ang kanyang partido ay agad na pumasok sa bagong pagbubukas. Naturally, si Lex at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na sumunod din. Habang inaasahan nila na ito ang kanilang tiket sa labas dito, wala itong ngunit. Bilang ito ay ang pasukan ng isa pang ibang palasyo sa ilalim ng lupa. Mayroong mga nakataas na halijing bato sa magkabilang panig ng bagong natuklasan na palasyo sa ilalim ng lupa, at sa tabi ng bawat haligi ay may isang plataporma. Ang gitna ng bawat platform ay nagbigay ng isang mahinang ilaw, nag-iilaw sapat lamang para sa kanilang lahat upang makita kung saan sila pupunta. Richmond Kabanata 1762, Minute Asterisk Man, to think na may isa pang palasyo dito,
Sa katunayan, ang isang ito ay mukhang mas malaki kaysa sa nauna. Bulalas ni Ray, mangyaring mag-ingat, lahat, at huwag gumawa ng anumang hanggal. Binalaan si Gerald, inaasahan na natutunan ng lahat ang kanilang aralin tungkol sa sapalarang paghawak sa mga bagay. Kopyahin mo yan. Gayunpaman, ano ang mga bagay na iyon, G. Crawford? Ang hitsura nila ay napakamaluho. Tanong ni Ray habang naglalakad papunta sa isa sa mga platform upang masilip. Iyon ay mga treasure glaze platform. Espesyal na ginagamit ang mga ito upang sindihan ang mga kandelero na ginagamit para sa mga ritual pagsasakripisyo, ang apoy sa kanila ay maring magtagal magpakailanman. Paliwanag ni Old Flint nang makita niya na si Gerald ay walang pagsisikap na tumugon. Nang marinig iyon, tama na nagulat si Ray, upang isipin na ang gayong mamahiwagang itim ay umiiral. Ang kanyang pagkamangha ay naputol, subalit, nang biglang merinain lahat ang isasamgatauhanalik na sumisigaw sa labas na paghihirap. Sa oras na sila ay tumingin sa kanya, ang kanyang buong katawan ay nasusunog na. Sa nasunog na balat at may maleswang mamate na meigwang, hindi nagtagal bago ang natitira sa lalaki ay example ng dugo sa lupa. Sa kung gaano katindi ang pagkamatay niya, lahat ay naiintindihan ng takot. Kahit na tinitiyak nilang malayo ang kanilang mga sarili sa pool ng dugo, ang parehong bagay sa lalong madaling panahon ay nangyari sa isa pang miyembro ng koponan ni Lech. Gayunpaman, bago namatay ang pangalawang miyembro, napansin ni Gerald at ng iba pa ang maraming itim, tulad ng spider na mga creepy crawlies na gumagapang sa buong katawan ng mahirap na tao. Bago pa nila merhistro kung ano ang nangyayari, nag-freeze ang lahat nang biglang marinig ang milyon-milyong maliliit na squeaks sa kanilang paligid. Agad na tumingin sa paligid upang siyasatin, napagtanto ni Gerald na ang hindi mabilang na mga tulad ng gagamba na lumitaw at kasalukuyang nasa buong nakapaligid na mga haligi at sa lupa. Patakbo, bilasan mo, sigaw ni Gerald habang kaagad niyang hinihila ang kanyang partido patungo sa pinakaloob na bahagi ng palasyo sa ilalim ng lupa. Siyempre, si Lech at ang kanyang natitirang mga kalalakihan ay sumunod sa malapit, kahit na sa lalong madaling panahon, nalaman ni parehong partido na ito ay walang silbi, ganap silang napalibutan ng walang katapusang gagamba. May simpleng wala kahit saan upang umatras. Ano ang dapat nating gawin, G. Crawford? Tanong ni balisa na si Ray sa takot na takot. Ang isang solong gagamba ay sapat na nakakatakot, ngunit ngayon na may milyon-milyon. Ito ay lampas na nakakatakot, upang masabi lang. Nakasimangot ng malalim, saka sumigaw si Gerald, subukang gumamit ng apoy. Narinig iyon, mabilis na tinipon ng lahat ang anumang nakikita na maaaring sunugin bago ilawan ang mga ito at itapon sa lupa. Sa sobrang takot nila, maramisang gagagamba ang nagtiyaga, at ang apoy ay walang iba kundi isang pansamantalang sagabal para sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, hindi nagtagal bago marami sa mga miyembro ng koponan ni Lech ay nakikipag-ugnay sa mga gagamba at naging mga pool ng dugo din. Nang makita iyon, si Gerald at ang natitirang mga nakaligtas ay takot na takot sa kanilang isipan. Wala sa kanila ang nais na mamatay ng labis. Pinakalma ang sarili, pinagsama ni Gerald ang kanyang isip para sa isang solusyon, hanggang sa biglang, isang ideya ang dumating sa kanya. Pagtingin kay Juno, mabilis na nagtanong si Gerald, Juno, mayroon ka bang anumang bagay na nagtatiboy sa insekto sa iyo? Nang marinig iyon, tumango siya bago sumagot. Tu ay mayroong isang lata ng insecticide sa akin. Hindi ko alam kung gaano ito magiging kapaki-pakinabang. Panipi, ibigay mo na lang sa akin. Bilasan mo, bili ni Gerald habang mabilis na naipula ni Juno ang kanyang insecticide mula sa kanyang bag. Sa kabutihang palad, dinala ni Juno ang lata ng insecticide upang hadlangan ang insekto mula sa pagkagat sa kanila habang nasa gubat sila. Upang isipin na ito ay talagang isang tagapagligtas ng buhay. Anuman, ang pangalawa ng insecticide ay nasa kamay ni Gerald, agad niyang sinabog ito sa mga nakapaligid na gagamba, at tila gumana ito. Ang pangalawa ay nakipag-ugnay sila sa insecticide, ang mga gagamba ay mabilis na nagsimulang umatras. Nai-save sila. Richmond Kabanata 1763. Salamat sa Diyos na isinama mo ang dalagang ito, si Gerald. Kung hindi man, lahat tayo ay makakakilala sa gumagawa ngayon. On-goal pa rin sa natatakot na Lech, habang ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Juno at Gerald. Kung hindi dinala ni Juno ang latang insecticide, tiyan na namatay. Sila ngayon.
Kasunod nito, binasag ni Gerald ang lata bago buksan ang ilang likido sa loob ng kanyang damit. Kuskusin ang ilan sa iyong mga katawan. Sa anumang swerte, magpapatuloy ito sa pagtapon ng mga gagamba. Bilin ni Gerald. Narinig iyon, ang bawat isa ay mabilis na nagsimulang gawin iyon, tinitiyak na kuskusin hanggat ma-retain insecticide hanggat maaari sa kanilang mga damit at sapatos. Inaasahan ko, mailalayo nito ang magagamba. Ngayon na natapos na ang krisis, sinabi ng Old Flint. Hulaan ko na ang mga vampira ay nakataas ang mga gagamba. Kung ang aking pagsusuri ay tama, ang anumang dugo na sinipsip ng mga gagamba ay maaaring makuha sa paglaon ng mga vampira para sa kanilang sariling pagkonsumo. Napakadumi. To think na bubuhayin talaga nila ang mga nakakakilabot na nilalang. Kunot noo ni Gerald. Pagkatapos ay muli, may katuturan ito. Ang mga vampira lamang ang maaaring mag-isip ng isang masamang taktika. Anuman, ipinagpatuloy ni Gerald at niba pa ang pagsisiyasatsa. Lugar kagad pagkatapos. Maya-maya pa, dumating ang isa sa katauhan ni Lex sa kanila, mula sa malalalim na bahaging palasyo sa ilalim ng lupa, habang sumisigaw siya, "Kapitan! Nagawa naming hanapin ang isang pintuan ng bato ng mas malalim." Panipi, narinig iyon, ang parehong partido ay kaagad na sumugod patinggo sa lugar na iyon, at sa lalong madaling panahon, sinalubong sila nang makita ang isang napakalaking pintuan ng bato. Itulak ang pinto, Sigonelec, kopyahin iyan. Tumugon sa kanyang natitirang mga tao habang agad nilang sinimulang itulak ang pinto sa pag-asang buksan ito. Sa kanilang pagkabigo, gaano man nila katulak, ang pintuang bato ay hindi gumalaw ng 1 pulgada. Nang makitayan, sinabi ni Gerald na, dahil hindi ito mabubuksan sa pamamagitan ng puwersa, sigurado akong may mekanismo sa isang lugar na mabubuksan ito. Kasunod nito, mabilis na sinimulang siya sa tinagirldang lugar sa paghahanap ng mekanismo na magpapalitaw sa pintuan upang buksan. Tulad ng inaasahan ni Gerald, hindi nagtagal bago siya makahanap ng isang pwesto sa mga pader na maaaring may tulak. Itinulak ito ng malakas, nagsimulang umatras ang bato, at maya-maya lang, isang malakas na tunog ang maririnig. Gamit ang mekanismo na nag-trigger ngayon, ang pintuang bato ay nagsimulang manginig, at sa lalong madaling panahon sapat, nagsimula itong tumaas. Kahanga-hanga, tunay kang kamangha-mangha, G. Crawford. Pinuri ni Lech. Alinmang paraan, sa oras na ang pintuan ng bato ay ganap na nabuksan, lahat ay hindi mapigilan na pansamantalang manganga ng gulat. Nakalipas na ang pintuan, ay isang malaki at nakasisilaw na bahay, sa tabi ng 2 bato na tulay. Naidaragdag iyon sa katotohanan ng sa higay binuksanong Bluestone, ang paninginiwalang kakulangan sa pambihirang Cap-Agnes na Leto, lahat ay sumugod sa samgatulay na bato. Gayunpaman, sa pagsilip sa ibaba, ang naghihintay sa kanila ay hindi isang ilog o isang pool. Sa halip, lumitaw na ito ay isang walang kailalimang kailaliman na tumama sa takot sa sinumang makakakita dito. Anuman, lumipat ang grupo sa tulay at dinagtagalay na tagpuanan nila ang kanilang sarili sa harap mismo ng Glaze House. Panipi tuldok. Ang bahay ay lilito na sinaunang, kung ang aking hulaan ay tama, kung gayon ito ang dapat na sentro ng pinakabahagi ng teritoryo ng mga vampira. Idineklara ang Old Flint habang siya ay napasinghap ng medyo emosyonal. Upang isipin na lahat sila ay sa wakas ay naabot ang pinakamalalim na bahagi ng teritoryo ng mga vampira. Ang buong paglalakbay ay totoong naging mahirap, at maraming malalaking sakripisyo ang hindi may kakailan na nagawa upang makarating sa malayo. Richmond Kabanata 1764. Gayunpaman, hindi nagtagal bago napansin ni Gerald at ng iba pa ang isang problema, na ang katunayan na ang malaking pintuan ng bahay ay nakalock. Nang makita iyon, kaagad na nag-order si Lech ng mga kalalakihan, buksan ang pinto. Narinig iyon, isang dalubhasa mula sa kapunan ni Lech ang mabilis na kumuha ng ilang mga tool mula sa kanyang fanny pack at nagtatrabaho. Hindi masyadong nagtagal, isang clatter ang maaaring marinig, na nagpapahiwatig na ang proseso ng pag-unlock ay isang tagumpay. Sa pamamagitan nito, pagkatapos ay itinulak ni Lech ang pinto at sinigurado ng iba na sumunod sa likuran niya. Sa pagpasok, subalit, mabilis nilang napagtante na ang lublubi halos baog bukod sa isang malaking disc sa gitna ng bahay na napapaligiran ng 4 na haligi. Ngayon ano kaya iyon? Ungol ng bahagyang nakuryosong si Gerald. Narinig iyon, sinabi ng Old Flint na, dapat dito mag-array ang mga vampira. Sa pagtingin sa desk, hinuhulaan ko na ang pinunulamang
Vampira ang pinapayagang umupo doon. Habang tumatango si Gerald sa pagkaunawa, si Lech mismo ay makikita na nakasimang Gothebang nagtanong sa Indonesia na tono. Ano man ang kaso, wala sa dito. Sigurado ka bang nakita namin ang tamang lugar? Panipi, walang simpleng halaga na nakikita ni Lech. Ito talaga ang teritoryo ng mga vampira. Sigurado ako. Tumugon kay Old Flint, ang kanyang tono ay matatag. Nang marinig iyon, ang nabigo na si Lech ay maaaring pumili lamang na maniwala sa mga salita ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, pinangunahan ni Lech ang kanyang mga tauhan upang simulang maghanap sa lugar para sa mga mahahalagang bagay. Si Gerald at ang kanyang partido, sa kabilang banda, ay nanatili sa Glaze House, na inaasahan na matuklasan ang anumang impormasyon mula sa disk. Hindi nagtagal bago natuklasan ni Lech at ng kanyang mga kasamahan ang isang lihim na silid sa gilid ng bahay. Pagpasok ay agad na nanlaki ang kanilang mata. Ang lugar na ito ay napunong kayamanan at kayamanan lahat uri. Sa masusing pagsisiyasat, mayroong kahit isang higanteng pellet-making furnace sa gitna ng silid. Naglalakad papunta sa mesa sa tabi ng pagan, mabilis na napansin ni Lech ang maraming mga bote, mula sa maliit hanggang sa malaki, na nakalagay ng maayos dito. Maraming pellets dito, Kapitan. Aalisin din ba nitin sila? Tanong, ni sa samgatauhan ni Lech. Anong klaseng bullsh asterisk T tanong iyan? Siyempre, kinukuha namin sila. Mahalaga silang mga gamot, alam mo. Tiyak na magbebenta sila sa isang mabigat na presyo. Sagot ni Lech. Narinig iyon, ang kanyang mga tauhan ay kaagad na nagsimulang gumawa ng aksyon, bitbit ang lahating mahalaga, na kaya nila, sa labas ng silid. Naturally, kasama dito ang mga pellets. Sa puntong iyon, umalis ni Gerald at ang iba pa sa bahay. Nang makita nila si Lech at ang mamiyembrong kanyang koponan na nagdadala ng maraming samsam sa kanila, lahat sila ay natural na nabigla. Kahit na, hindi sinubukan ni Gerald na pigilan sila. Pagkatapos ng lahat, hindi katulad ni Lech, na partikular na nagpunta rito sa paghahanap ng kayamanan, si Gerald at ang kanyang partido ay may iba pang mga layunan. Sa pag-iisip niyon, walang dahilan para ipaglaban niya ang anumang mga samsam kasama si Lech at ang mga miyembro ng kanyang koponan. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pagbulong ni Ray, ang mga taong iyon ay masyadong mabaliw. G. Crawford, huwag silang pansinin, tumuon lamang tayo sa pag-aalagang ating sarili. Sigat na Gerald na may banayad na ngiti. Mismong si Old Flint mismo ang nagdagdag sa isang seryosong tono, sila ay parurusahan maaga o huli. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanan na iyon ay sumpa. Sinumang kumuha sa kanila ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas. Sa nasabing iyon, huwag mo ring isiping hawakan ang alinman sa mga kayamanan na nakikita mo. Panipi, tama si Old Flint. Hindi mahalaga kung gaano kahalaga ang mga itim na nakasalamuha mo, huwag kailanman dalhin ang gato. Sa totoo lang, upang maging ligtas ka, huwag mo silang hawakan. Panipi, Richmond Kabanata 1765. Tiniyak na Gerald na ulitin ang mensahe ni Old Flint upang bigyang diin lamang kung gaano mapanganib na hawakan ang mga kayamanan sa lugar na ito. Habang ang kasakiman ng tao ay malapit ng walang katapusan, ang pagpipigil sa sarili ay susi upang mabuhay, lalo na sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Anuman, pagkatapos malas kalahatungurang paglilipat ang lahat ng uri ng mga kayamanan sa silid na iyon, pinagsama ni Lech at ng kanyang mga kalalakihan ng sapat na kayamanan upang punan ang hindi bababa sa dalawang malalaking kotse. Nakikita kong magkano ang kayamanan, hindi nakapagtataka kung bakit si Lech at ang kanyang mga tauhan ay napalapit sa lugar na ito. Tuldok, tuldok, tuldok. Alinmang paraan, sa sandaling nakalabas si Lech sa lihim na silid para sa huling pagkakataon, lumakad siya patungo kay Gerald bago ngumiti habang sinabi niya, ito ang mga kayamanan na nakuha natin mula sa lihim na silid na iyon, Gerald. Dahil ang parehong partido ay malaki ang naiambag upang makarating sa ngayon, handa akong ibahagi sa iyo ang ilan sa aming mga nasamsam. Panipi, nakangiting banayad bilang gantimpala, pagkatapos ay sumagot si Gerald, pinahahalagahan ko ang pagsasaalang-alang, G-Zack, ngunit hindi kami nagpunta rito para sa kayamanan ng mga vampira. Sa pag-iisip na iyon, malaya kang mapanatili ang lahat ng mga nasamsam. Panipi, nang marinig iyon, saglit na natigilan si Lech. To think na tatanggihan talaga ni Gerald ang kayamanan. Kung siya at ang kanyang partido ay hindi nagpunta dito para sa kayamanan, kung gayon ano ang pinunta nila dito para sa? Nagtatakang tanong ni Lech,
Matapos ang isang maikling pagpos, pagkatapos ay ngumiti si Lech habang sinasabi. Kung gayon, dahil napakabait mo, masisiyahan kong kunin ang lahat ng kayamanan sa aking mga kalalakihan. Panipi, sa pamamagitan nito, nagsimulang umalis si Lech at ang kanyang mga tauhan sa lugar. Kapag medyo malayo na ang layo nila, hindi mapigilan ni Sasanga ni Lech na magtanong sa isang nagtataka na tono, ay, hindi sila interesado sa kayamanan, Kapitan. Ngunit kangganan, bakit sila napunta rito sona? Nginisyan lamang si Lech bilang tugon, malungkot ang ekspresyon nito. Malinaw na may dalawang kadahilanan lamang kung bakit tatanggihan nila ang Geloko. Alinman mayroon talaga silang ibang layunin, o may isang bagay na mas mahalaga pa rito bukod sa nakita namin. Napaisip si Lech sa sarili. Sa pinakadulo, mayroon siyang higit o mas tumpak na nahulaan na si Gerald at ang kanyang partido ay walang interes sa kayamanan dahil sila ay sumunod sa ilang ibang mahalagang bagay na walang silbi kay Lech at sa kanyang mga tauhan. Si Gerald at ang kanyang partido mismo ay hindi kailanman inaasahan na talagang iisipin nila siyang tungkol sa kanila sa ganoong paraan. Tuldok, tuldok, tuldok. Bigla, ang isa sa mga tauhan ni Lech ay nagsimulang sumisigaw, "Es gagamba." Napakalaki ng gagamba. Panipi. Paglingon sa taong sumigaw, nakasalukuyang nagtatangkang tumakas Potres, nakatingin sa likang malapadang mata habang maraming humongous spider ang nagsimulang tumalon palabas mula sa kailaliman sa ilalimang tsulaing bato. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon sa pakikipaglaban si Lech at ang kanyang mga tauhan, agad silang sinalakay ng malalaking gagamba. Habang tinangka nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, mabilis na napagtanto ni Lech at ng kanyang mga tauhan na daan-daang maliliit na gagamba ang sumugod din at ngayon ay buong nakapaligid sa kanila. Nang makita iyon, agad na nais nilang tulungan sila Gerald at Ray. Gayunpaman, kaagad silang pinahinto ng Old Flint na nagdeklara ng itigil. Hindi isang hakbang pa, panipi, ano, bakit hindi natin sila matulungan? Tanong ng gulong na si Gerald. Magkaroon ng isang magandang tingnan. Ang mga gagamba ay hindi darating pero sa mining lahat. Nagmamadali lang sila para sa pangkat niyon, na nagpapatunay na ang sumpang mga kayamanan ay nagsisimulang mag-epekto. Paliwanag ni Old Flint. Nang marinig iyon, sa wakas na intindihan ni Gerald kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Richmond Kabanata 1766. Kaya kung ano ang sinasabi mo na ang magagamba ay sasalakayin lamang ang mga taong hawakan ng mga kayamanan? Tanong ni Gerald. Pinapanood habang tumango Flint, agad na nabigla si Gerald at ang kanyang partido. Upang isipin na ang mga gagamba ay pipiliin talaga ang kanilang biktima. Samantala, si Lech at ang kanyang natitirang mga miyembro ng kapunan ay nilalaman buhayng mga naglalakihang gagamba. Ito ay tunay na isang kakilakilabot na paningin. Nakatingang kay Gerald, na nakatayo pa rin sa may pintuan, ang kaawa-awang si Lech na nilalamon ay mari lamang makiusap, "Bi Kuya Crawford. Mangyaring iligtas kami, panipi, tulong, mangyaring, hiyawan ng iba pang nasaktana, kasapang kupunan ni Lekdan." Kahit na ganon, walang magawa si Gerald. Lahat sila ay kinuha ang mga isinumpa na kayamanan dahil sa kanilang labis na kasakiman. Sa madaling salita, dinala nila ang lahat nito sa kanilang gasarili. Sa pag-iisip niyon, si Gerald ay nakakapanood lamang ng walang magawa habang nagpatuloy sa kanilang hiyawan at kinakain. Si Lech mismo ay napunit na malinis sa kalahati bago itinapon hanggang sa kailaliman. Tulad ng person na titiran Jim miyembrong kanyang kupunan, sila ay ganap na nilaman mas maliit ng gagagamba, at ang natitira sa kanila ngayon ay mga puddle ng dugo. Ito ay bahagya kahit na kinuha minuto pero si Lech at ang kaniyang grupo pang ganap na may labas. Anuman, ngayon na si Lech at ang kanyang mga tauhan ay nakipag-usap, ang mga higanteng gagamba pagkatapos ay tumingin sa mata ni Gerald at ng kanyang partido. Kahit na si Gerald at ang kanyang partido ay mingat na nakatinggan sa kanila, sa huli, ang mga gagamba ay hindi kailanman lumipat sa kanila. Sa halip, bumalik lamang sila sa kailaliman sa ilaliming tsule ng bato kasama ang mas maliit na mga gagamba. Ito ay natural na isang kasiya siyang sorpresa para kay Gerald at sa kanyang pangkat. Upang isipin na ang mga gagamba ay talagang iwanan sila. Sa kanilang mapinakapangit na takot siya ngayon, lahat ay sa wakas ay makahinga sila ng lunas. Si Ray mismo, na kanina pa nag-aalala sa labang kanyang isipan, ay hindi mapigil ang umupo sa lupa, sa wakas ay nakahabol ng hininga ngayong lumipas na ang panganib. Makalipas ang ilang sandali, ang pagjitter na si Ray ay humarap ka ni Gerald at Old Flint baga sabihin, "Iyon ay masyadong sobra sa kaba, Gerald.
Sa kabutihang palad binalaan mo kami tungkol sa hindi pagpindot sa kayamanan, Old Flint. Kung hindi man, tiyak na magdusa tayo ng parehong kapalaran. Panipi, matapos tumango bilang pagsang-ayon, sina Gerald at Old Flint ay nagsimulang magtungo sa kung saan namatay ang mga kasamahan sa koponan ni Lech. Kahit na malayo, ang lahat ng kayamanan na kanilang dinala ay makikita na nakalatag sa mga tambak sa lupa. Nang papalapit na sila, hindi mapigilan ang ilong ni Gerald na kumurot, na hinimok siyang tanungin. Naaamoy mo ba iyon? Nakakaamoy ang parehong magaan na pabango ni Gerald, pagkatapos ay ipinaliwanag ng Old Flint. Ito ay insenso ng sandalwood. Dapat ginamit ito ng mga bampira upang akitin ng mga gagamba. Lumilitaw na ganito ang pagpapatakbong sampa. Naramdaman na napaliwanagan, pagkatapos ay sumagot si Gerald, kaya kung ano ang sinasabi mo na ang amoy na nagmula sa kayamanan ay nagtapos sa paglipat kay Lech at sa kanyang mga tauhan pagkatapos nilang hawakan sila. At ang pag-atake lamang ng mga gagamba sa mga may amoy na nanatili sa paligid nila. Kanjo ng kaso, lahat ay may katuturan ngayon. Panipi, bilang ito ay naka-out, ang Zampa ay lamang ng isang labis na pahayag. Sa huli, ito ay isang maipaliwanag na kababalaghan na nangangailangan lamang ng kaunti pang pagsisiyasat. Umiling, si Old Flint pagkatapos ay nagbuntong hininga bago sinabi, gayunpaman, sila lang ang may kasalanan. Kung hindi pa sila naging sakam upang hawakan ang kayamanan, hindi muna sila inaatake ng mga gagamba. Tulang sinabi, umanika kung ano ang inihasik mo. Ano man ang kaso, hindi interesado si Gerald na mag-isip patungkol dito. Ang ilang mga bagay at tao ay inilaan lamang upang masira. Habang nais niyang sabihin na si Lech ay malas lang, sa totoo lang hindi gaanong sorpresa na natapos siyang mamatay sa ganitong paraan. Richmond Kabanata 1767. Hindi nagtagal, bumalik sina Gerald at ang iba pa sa silid muli. Gayunpaman, sa sandaling nasa loob, bigla silang sinalubong ng mga kakaibang tunog ng kumakatok. Ngayon ay nagbabantay, hindi mapigilan ni Ray na tumingin kay Gerald habang tinanong niya. Naririnig mo ba iyan, Kuya Gerald? Nodding, pagkatapos ay sumagot si Gerald, Ido. Sa pamamagitan nito, lahat silang lima ay kaagad na nagsimulang maghanap ng eksaktong mapagkukunan ng tunog, hanggang sa kalaunan, napagtanto ni Gerald na nagmumula ito sa git ng bilog na platform sa silid. Panipi tuldok. Ang tunog ay nagmumula doon, sabi ni Gerald habang nakaturo sa platform. Narinig iyon, mabilis na natipon ang lahat sa paligid ng platform bago idikit dito. Totoo na, ngayon na ang kanilang tainga ay nakadirekta sa platform, naging mas malinaw ang patuloy na pagkatok. Sa masusung pagsisiyasat, ang kumakatikay parang Great Moran. Panipi tuldok. Sa palagay mo, sa tingin mo ay maaaring may isang tao na nakulong sa loob, Gerald. Tanong ni Ray. Panipi tuldok. Sa paghuhusga mula sa ritmo ng katok, maaaring yun lang ang kaso. Sumagot si Gerald, napakiramdam na ang isang nabubuhay lamang na bagay ang may kakayahang gumawa ng iba markang paiwati ibang pagkatok. Matapos ang isang bahagyang pagpos, pagkatapos ay inatasan ni Gerald. Imbestigahan ang platform, Ray. Maaari naming buksan ito. Panipi, narinig iyon, agad na ginawa ni Ray ang sinabi sa kanya, maya-maya, may napansin siyang kakaiba. Itinuro ang isang hindi nakakubli na singsing na hilahin sa bulag na platform. Sinabi ni Ray, Gerald, sa palagay ko may nahanap ako. Naglalakad upang tumingin, nakita ni Gerald na may kadena na nakakabit siya sa singsing na hinila, sa madaling salita, tiyak na mahihila ito. Tayong lahat, tumalikod. Hinihila ko na ang singsing. Ang pangalawang settingin mo ay may mali, gusto kong umalis kagad sa lugar na ito. Utos ni Gerald habang nakatingin sa natitirang mga miyembro ng kanyang partido. Kapag medyo malayo na ang layo nila sa kanya, sinimulang tapikin ni Gerald ang pull ring. Habang ipinikit ni Gerald ang kanyang mamata, dahil kailangan niyang kaunting lakas upang hilahin pa ang singsing na hinila ang iba ay humihinga habang pinapikit ang kanilang mga mata sa bilog na platform, handa na silang eyeball kung may masamang nangyari. Anuman, ang klangkang ngangitinikala sa lalong madaling panahon nagsimulang umalangaw sa buong silid. Makalipas ang ilang sandali, hindi na mapakali si Gerald na dahan-dahan na ang paghawak at pasimpleng hinimas ang kadena, na may ilang metro ang haba, hanggang sa hindi na ito masaksak. Ngayon na ang kadena ay hindi maring mahigpit pa, ang bilog na platform ay dahan-dahang nahati sa dalawa, na inilalantad ang isang pambungad sa gitna nito.
Nang makita iyon, si Ray at ang iba pa ay hindi naglakas loob na ilipat ang 1 pulgada, na nananatiling mapagbantay habang naghihintay sila upang makita kung ano ang susunod ni Minji ayari. Tuldok tuldok tuldok. Si Gerald, ang pagiging walang takot na tao siya, sa kabilang banda, ay itinapon lamang ang kadena sa lupa bago lumakad patungo sa bukas na platform. Nakatingin sa butas, hindi mapigilan ni Gerald na itaas ang kanyang kilay. Richmond Kabanata 1768, nakulong sa ilalim, lumitaw na isang malakas, may buhok, malamala hayop na nilalang. Panipi tuldok tuldok tuldok. Ano ang nandoon, Brother Gerald? Tanong ni Ray sa bulong na boses. Nakatingin sa kanila, pagkatapos ay tahimik na sinenyas ni Gerald na lumapit sila upang tumingin para sa kanilang sarili. Nang makita yan, ang iba pang mamiyembrong partida ni Gerald pagkatapos ay lumusot bago sumilip din. Sa pagtingin sa Old Flint, tinanong ni Gerald, mayroon ka bang idea kang ano yon, Old Flint? Pagkatapos ng tila pag-iisip ng ilang sandali, sumagot si Old Flint. Kung hindi ako lokohin ng aking mga mata, iyon ay dapat isang itim na gibbon. Naaalala ko ang isang kwento tungkol sa vampire na nagtataas ng isang itim na gibbon at ginagamitit upang matulungan silang mahuli ang mga tao. Marahil ito ang isa, panipi. Habang nanlalaki ang mamata ni Gerald, mabilis na sinabi ni Ray, kung gayon, ang itim na gibbon na ito ay dapat maging isang mabangis na hayop. Pinakamainam na mailak natin ito sa ilalim ng platform. Panipi. Sapat na tama, ang gayong masasamang itim na gibbon ay hindi pinapayagan na magpatakbo ng malaya. Kung hindi man, tiyak na magbaybay ito ng problema. Sa kasamaang palad, sinabi ni Ray na medyo huli na. Pagkatapos ng lahat, ang hayop ay matagal nang napalaya ang mga tanikala nito, at ito ay natrap lamang sa ilalim ng bulag na platform para sa pinakamahabang oras. Ngayon na ang platform ay sa wakas ay bukas, gayon paman, natural na nais nitong makatakas. Sa pag-iisip niyon, natapos ang pangungusaping pangalawang Gray, isang tunog ng butas sa tainga ang maririnig. Pagkaraan ng isang split segundo, ang itim na gibbon ay tumalon nila mismo sa ilalim ng platform na hindi bababa sa ilang metro ang taas. Ano ang higit na kakayahan sa paglukso? Nang makita yan, agad na napaatras si Gerald at ang iba pa habang binabantay ang mamatang hayop, mismo ngang ni Banay muling napatingin sa bawat isa sa kanila bago pinalo ang dibdib nito. Bago pa makapagreaksyon ng sinuman, ang hayop ay kaagad sa labas ng silid, na nawawala sa view. Dahil hindi nila ito sinalakay, lahat sila ay nararamdaman na medyo nalilito. Pagkatapos ay muli, hindi sila nagreklamo. Pagkatapos ng lahat, hindi bababasa, mayroon na silang isang mas kaunting problema upang mag-alala tungkol sa. O sige, kailangan nating simulan ng paghahanap para sa exit. Hindi na tayo dapat manatili dito pa. Idineklara ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga panganib na kakaharapin nila dito? Habang totoo na ang gibbon at mga gagamba ay hindi pinili upang salakayin sila, hindi ito nangangahulugang walang iba pang mga banta dito. Mismong si Gerald ang naniwala na hindi nila dapat itulak ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pananatili rito ng mas matagal. Anuman, matapos marinig iyon, kaagad na sumang-ayon sina Ray, Juno, at Nori. Pagkatapos ng lahat sila ay sabik na umalis sa lugar na ito sandali ngayon. Mismong si Flint mismo ang simpleng sumang-ayon ng mahinahon. Kung sa bagay, nas anay sa mga ganitong sitwasyon, takot ang huling bagay sa kanyang isipan. Ano man ang kaso, si Gerald at ang iba pa ay nagsimulang maghanap ng exit. Sa halip na isang exit, gayon paman, ang partidwa agad na bumangga sa kung ano ang lumitaw na ang pasukan ni sa pangsilid. Tuldok tuldok tuldok. Pagpasok, agad silang sinalubong ng paningin ng isang kabaong sandalwood na pinalamutyan ng Getrims ginto. Ang kabaong mismo ay nasuspine ng ilang metro sa itaas ng lupa ng 4 na tanikala na nakahawak sa mga sulok nito. Diyos ko, hindi ko akala na ang lahat nito ay nasa lubngisang bundok, isang napakalakang lugar. Bulalas ni Ray, nanlakyang mga mata. Para kay Ray, ang buong paglalakbay na ito ay hindi kapanipaniwala, at halos lahat ng nangyari ay namangha sa kanya. Mismong si Flint mismo ang dahan-daang lumakad sa ilalim ng kabaong. Matapos suriin ito sandali, ang kanyang boses ay halos parang emosyonal habang nagbubulungan siya. Ito ay dapat na kung saan inilibing ng gabampira ang kanilang mga ninuno. Ang kabaong na ito ay dapat nakabilang sa unang ninuno ng mga bampira. Panipi, ano?
Ngunit nangangahulugan nito na ang kabaong na ito ay dapat na narito ng libu-libong taon. Bulalas ni Gerald. Richmond Kabanata 1769. Sa totoo lang, hindi mabilang ng gatawang nagtangkang hanapan ang kabaungunang ninunong vampira upang makuha ang perlas ng vampiric sa loob nito, sagot ni Old Flint na may tango. Ang perlasing vampiric, pumunta ka rito para hanapin yon, di ba? Tanong ni Gerald. Ito ay, ang vampiric pearl ay isang kayamanan ng mga vampire na papayagan akong makakuha ng isang bagong katawan. Paliwanag ni Old Flint. Nang marinig iyon, simpleng tumango si Gerald. Habang ang kayamanan ay tiyak na nakakaintriga, hindi siya lahat ang interesado rito. Pagkatapos ng lahat, napunta lang siya rito upang tulungan si Old Flint na lumabas. Anuman, pagkatapos na suriin ito ng maayos, sinabi ni Gerald na, kaya, mukhang sapat na itong ligtas, buksan natin ang kabaong. Panipi, narinig iyon, pagkatapos ay tumango si Old Flint, sabay na tsaluyang makuha ang kanyang mga kamay sa vampiric pearl. Walang nakitang mga pagtutol mula sa Old Flint, pagkatapos ay humarap si Gerald kina Juno at Nori bago sinabi, kayong dalawa, huwag kayong lumayo sa amin. Kung mimiliman, tumakbo para rito, intindihin. Panipi, naturally, sumunod sina Juno at Nori. Mabilis na naglalakad patungo sa pasukan, pareho silang tumayo, hindi nangangahas na lumipat ng sobra habang hinihintay nila si Gerald at ang dalawa pa upang simulan ang pag-alisan ng takip. Nang makita na ang mga batang babae ay nasa isang malayong distansya na, hinarap muna ni Gerald si Ray bago magturo, Ray, halika ka dito. Ikaw ang namumuno sa pag-chain sa dalawang sulok na iyon habang inaalis ko ang chain ng dalawang ito. Panipi, sa sandaling kapwa sila nakakuha ng posisyon, sina Gerald at Ray pagkatapos ay dahan-dahan na nagsimulang hindi makukuha ang kabaong, at sa sandaling ang huling mga kadena ay pinakawalan. Ang kabaong ay nahulog sa lupa na may isang malakas na thud, agad na nagpapadala ng isang ulap ng alikabok na lumilipad sa buong lugar. Dahil ang kabaong ay narito sa loob ng libu-libong mga taon, hindi lahat na nakakagulat para sa pagiging maalikabok na ito. Anuman ang kaso, ang kanilang susunod na hakbang ay buksan ito. Panipi tuldok. Osage, tumayo ka doon na tulungan akong itulak ang talukapong mata, utos ni Gerald. Unaman, Gerald. Tumugang kay Ray habang ginagawa niya ang sinabi sa kanya. Kasunod nito, tinulak ang haste ni Gerald upang buksan ang takipong kabaong, at sa lalong madaling panahon, ang mga nilalaman sa loob ay payak na makikita ng lahat. Ang bawat taong sapat na malapit ay sinalubong ng isang katawan na hindi na nabubulok pati na rin ang ilang mga kayamanan na inilagay kasama ang bangkay. Nang makita iyon, agad na sinimulang siyasatin ng Old Flint ang nilalaman ng kabaong. Nasaan ang perlas ng vampiric? Tanong ni Gerald sa isang usyosong tono. Gayunpaman, bago magkaroon ng sagot ang Old Flint, si Gerald, na napansin na ang lalamunan ng vampire ay bahagyang umbok, na mabilis na nagdagdag, sa tingin ko nasa lalamunan niya ito. Sa nasabang iyon, kumuha si Gerald isang maliit na kutsilyo bago hiwain ang lalamunan bangkay, at siguraduma, isang pulang perlas na perlas ay nagsiwalat mismo. Ito ang maalamat na perlasang vampiric. Inaabot ito sa Old Flint, tinanong ni Gerald, ito dapat, tama. Nanginginig na ngayon ang mga kamay ng matandang lalaki, pagkatapos si Emilyong Flint ay emosyonal niya sumagot. Oo, ito ay, sa wakas natagpuan ko ito, ang perlasing vampiric, upang isipin na ito ay mapangalagaan ng maayos. Panipi, sa kabila ng masayang okasyon, ito ay nasa paligid noon nang ang katawan ng vampira ay gumuho sa abo bago kaagad na nawala. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Gerald na bahagyang sumimangot, sa ilang kadahilanan, naramdaman niya ni Miz ang bagay na naka-off. Anuman, ang matandang lalaki ay mabilis na nagsimulang magbulong-bulagan sa kanyang sarili habang siya ay lumalakad sa isang nag-iisang sulok upang handan ang perlas. Habang ang kanyang pag-uugali ay bahagyang kakatwa, sina Gerald at Ray ay palitan lamang ng palitan ng tingin. Anuman ang kaso, kumpleto ang kanilang misyon ngayong nakuha nila ang perlas. Sa pag-iisip na iyon, nangangahulugan ito na ito ay mataas na oras na sa wakas ay iniwan nila ang kakilakilabot na lugar na ito. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Gerald na, Osage, dahil nakuha. Na tinangnais natin, bilisan na tinitiwanan na ang lugar na ito. Richmond Kabanata 1770. Naturally, pumayag sina Nori, Juno, at Ray na walang pag-iisipan. Habang mabilis nilang tinipon ang kanilang mga bagay upang maghanda na umalis,
hindi mapigilan ni Ray na mapansin na ang Old Flint ay nakatayo pa rin sa parehong sulok, kahit na nanganginig siya ngayon sa ilang kadahilanan. Nahanap ito ng medyo kakaiba, pagkatapos ay tumawag si Ray, Old Flint, malapit na kaming umalis ngayon. Gayunpaman, ang pangalawa ng kanyang pangungusap natapos, nanlaki ang mga mata ni Ray nang bumalik si Old Flint upang masilaw siya, ang kanyang mga mata ngayon ay lubos na pulang-pula. Sa sobrang takot, sumisigaw si Ray pagkatapos, G. Gerald. Mali sa Old Flint. Narinig iyon, binalingan niya ang tingin sa matandang lalaki at mabilis na nabigla nang makita din ang estado ni Old Flint. Old Flint, ano ang nangyayari? Tanong ni Gerald sa seryosong tono, nakakunot ang mga kilay. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi na ito ang Old Flint na alam na nila dati. Habang ang kanyang hitsura ay nanatiling pareho, ang pulang mata na nasa harapan nila ngayon ay wala nang iba kundi isang halimaw na may pagnanasa sa dugo. Gerald, tingnan mo ang lalamunan niya. Mayroong isang pulang glow doon. Sigaw ni Ray, sininyasan si Gerald na ituon ang tingin doon. Tuto sa pagmamasid ni Ray, talagang mayroong isang pulang glow doon, at ito ay noong naintindihan ni Gerald ang nangyayari. Dapat nilaman Gold Flint ang vampiric pill. Bilang isang resulta, siya ay ngayon ay isang uhaw na uhaw sa dugo na vampire. Sa isang dagandong ng dugo, lahat ay nanunood ng malapad ang mata habang dumadaloy ang dugo mula sa mga sulok ng lumapad na bibig ni Old Flint, baga humimok ang matanda para kay Gerald at sa kanyang partido. Mas gusto ng mga vampira ang pag-ubos ng sariwang dugong mga nabubuhay. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na nakita siya ng Old Flint ngayon at ang kanyang partido bilang hindi lamang isang pagkain. Naiintindihan niyon, mabilis na sumugod si Gerald habang sumisigaw, lumabas ka. Lahat kayo, haharapin ko siya. Nang marinig iyon, agad na sinimulang paghatak ni Reiki na Juno at Nori palabas ng lugar. Ang trio pagkatapos ay nagtatago ng hindi masyadong malayo upang pagmasdan kung ano ang susunod na mangyayari. Mismong si Gerald mismo ang agad na tumawag ng kanyang Astrabee sword bago ito itapon sa Old Flint. Gayunpaman, ang sumunod ay isang malakas, clunk. Bilang ito ay naging, hindi lamang ang tibak ay hindi epektibo laban sa matandang lalaki, ngunit ang katawan ni Old Flint ngayon ay kasing tigas ng bakal. Sa itsura nito, ang balat ng matandang lalaki ay marahil ngayon ay espada at hindi tinatagusan ng bala. Nang makita na nakikipaglaban muli si Gerald, ang Old Flint, na hindi na nakilala si Gerald, ay nagtangka na kuko sa kabataan, bagaman nagawa ni Gerald na maiwasan ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pag-atras. Lumalakas na inis, tumalon si Gerald ng matandang lalaki, sinusubukang ipin ito. Siyempre, hindi pa bibigyan ni Gerald ng pagkakataong iyon, matapos maghintay para sa perpektong sandali, gumanti si Gerald ng sipa, pinapapunta ang matandang lalaki na paatras. Habang nagawang iwasan ni Gerald ang pag-atake, si Old Flint mismo ang mukhang perpektong maayos nang makatayo ulit siya. Mula sa hitsura nito, ang makapangyarihang sipa ni Gerald ay marahil ay nadama tulad ng isang kilati sa matandang lalaki. Umuungal sa galit, mabilis na nagsimulang singilin ni Old Flint kay Gerald, sa oras na ito ay mas galit kaysa sa dati. Bilang tugon, itinapon ni Gerald ang tila isang aswang na kadena habang siya ay sumisigaw, Soul Chain. Ang kadena mismo ay lumipad patungo sa matanda bagoy balote ang sarili sa katawan ni Old Flint. Nakatali na ngayon, ang Old Flint ay nagsimulang mag-thrash sa paligid, desperadong sinusubukang palayain ang kanyang sarili. Sa pagiging marahas ng matanda, hindi maiwasang isipin ni Gerald na gumamit siya ng lubad sa halip na Soul Chain, ang Old Flint ay malaya na ngayon. Anuman, pagkakita na ang matandang lalaki ay pansamantalang nakagapos, si Gerald ay walang imik na lumusot patungo sa Old Flint bago sinundot ang kanyang lalamunan. At tulad nito, ang vampiric pearl ay lumabas na lumilipad mula mismo sa bibig ni Old Flint. Ang pangalawang paglabas nito, lumitaw ang Old Flint upang huminahon ng malaki, ang kanyang mga mata ay mabilis na bumalik sa kanilang paunang kulay. Bilang ito ay naging, ang vampiric perlas tunay na ang salarin. Anuman ang kaso, bumalik sa malay ang Old Flint. Ngayon ay huminahon, ang unang tinanong matanda ay, Ano ang nangyari sa akin?